Hello everyone! Magandang araw sa inyong lahat. Welcome back to our channel. And syempre, kung medyo maganda-ganda na ang quality ng video natin today, naku, pasensya na kayo kahapon na mukha tayong horror. Pero ang explanation yan sa susunod nating video. Oo, gagawa ako ng mga shorts videos para po sa inyo. Mga pa-shoutout and everything, doon natin ilalagay. But for now, nais ko munang magpasalamat sa inyong lahat dahil sa walang sawa niyong pagsuporta. Dahil kahit na medyo natagalan ang inyong mamamiyang mag-upload ng video nung mga nakaraang araw, andyan pa rin kayo. Maraming salamat po. At hindi niyo pa rin ako iniiwan. Sana all hindi nang iiwan. Ay, sana all hindi sumasa kabilang bahay. Charot. Nako naman, bago tayo magsimula, pa-shoutout muna tayo. But before that, gusto ko munang i-shoutout itong si Andy Eigenman. Grabe naman yung reply niya yung sa Instagram story niya, no? Grabe yung mga babae ngayon, as in over. Kita nyo yun, yung post ng video about Philmar, parang gano'n. No? Dami-daming nag-aaway na naman ng mga netizens. Sabi nila, bakit daw yung babae ang pinuputakte? Bakit hindi daw yung lalaki? Sure, may kasalanan yung lalaki, pero mas may kasalanan yung babae, lalo na kapag alam niya na may asawa o may fiancé, may commitment. Diba? Respeto na lang sa sarili. Huwag na lang kayong pumatol. Naku naman. Tapos yung ano pa niya, pa background music pa niya, I get so weak. Ganan! Bumibega si ate. Anyways, so much for Philmar and Andy. Dito na tayo sa ating mga tagapa-shoutout. Hello po sa ating mga suki na si Mary Sanapan. Hello raw kay Chloe Sanapan. Maraming salamat and congratulations to you. Ayun, congratulations kasi with honors po raw siya sa school nila. Congratulations, baby girl. Hello rin sa lahat ng mga nakikinig sa atin. Rowena Tuan, maraming salamat. Marisa Kayabyab, Ashensheng. Thank you so much, Ashensheng. Naku, nawala yung mga paano tuloy. Hello kay Christy, the Sec 2980, Axel Laina. Maraming salamat sa'yo. Margie Luhong, thank you din. LV Lapot. Ogie Closa. OG or Ogie Closa. Hello sa'yo. Maraming salamat. Gloria Gabion. Creature Squad 100. Maraming salamat. Kay Crizel Ramirez from Santa Cruz, Laguna. Hello po sa mga taga Laguna nating mga listeners and viewers. Hello rin kay LV Lapot, maraming salamat. Donna Frias, maraming thank you sa iyo. Mary Ann Max, Jaime Rodriguez, salamat sa iyong comment and syempre sa iyong mahaba-habang ano bang tawag doon? Pangaral doon sa ating letter sender kahapon. Leonie Hiso, maraming thank you. Hello rin kay Josephina Sai Sigayo, Princesita Merales, maraming thank you. Marvy Montisilio, sabi niya sa wakas meron ng upload. Pasensya naman po kayo, sorry na po talaga. Hello rin kay Doris De Leon, Gimaras Girl, Christina Season, Irene Reyes, Liza Locapa, Ronaldin Sanchez, Patricia Joanna Barreto. Hi! Yes, I'm back. Hi kay Jessica Cruta, maraming salamat sa iyo. Marjorie Mortelia, thank you din. Muning. Hi, Muning. Ann Soto, hello. Maylin Molina Lin, maraming salamat. Rina Cartagena, hello raw kay Kenneth and kay RK Zayen Cartagena from Barutak Viejo, Iloilo. Hello po sa mga taga Iloilo. Elisa Capil, maraming salamat and shout out daw sa anak niyang si Raiko Capil. Ronaldin Ngabanan, maraming thank you sa iyo. Hello rin kay Rosana Delgado. Hi Rosana. Hello sa mga taga Pasig. Ayun, mga taga Fairview, maraming salamat sa inyong pakikinig. At hindi raw talaga niya ini-skip yung mga ads. Uy, thank you naman. Alam kong marami-raming ads ang nilalagay ni YouTube diyan. So salamat po talaga ng marami dun sa mga pinipilit na wag mag-skip ng ads, lalong-lalo na dun sa talagang nagtatagumpay
na hindi magsiskip ng ads. Hello po sa inyo. Elsa Punsalan, na-miss niya raw ako ng 2 days. Na-miss ko rin po kayo. Rosana Delgado, hi again. Charmaine Jean Piscino, maraming thank you sa'yo. Hello rin kay Romar Gal Realty Corporation sa Santa Ana, Tagulwan, Misamis Oriental, malapit lang dito sa amin. Riza, hi. Lee Char, thank you so much. Rhea Abad, Denise Soria, thank you Denise. Kitty Grace, always listening from Pasig City. Charlene Baclohan, maraming salamat. Jay Ranoy, Elizabeth Lagumbay, Chazi Chay, Rosal Mac, Lakwacha, Elaine Romo, Mikey Joy B.A. Maraming thank you sa'yo. Nababaliw na raw siya sa kaka-refresh. Grabe naman. Pinay sa Israel, Deans Limbo, Faye Flores, maraming salamat. Kapangalan mo yung ating letter sender kahapon, Faye. Hello kay Catherine of Pampanga and kay Simer 07. Maraming thank you sa inyo. And sa lahat po ng mga nakikinig, sa lahat po ng mga nagpapa-shoutout na hindi naman na siya shoutout, pasensya na po kayo. Akin pong pipilitin na sa susunod. Shoutout nyo naman ang ating mababasa. Pero wag po kayong magsawa. Shoutout lang ng shoutout. Pasasaan ba't mababasa rin natin yan pagdating ng tamang panahon. Charot lang. Wag na nating patagalin. Alam kong excited na po ang lahat. Atin ang simula ng paborito nyong programa dito lamang sa Dear Mama Mia. Simple lang naman daw ang buhay ng tao. Pero komplikado ang tao kaya pati buhay nagiging komplikado rin. Siguro kaya nagkakaroon ng mga bangayan at gulo sa mundo dahil tayong mga tao hindi nararamdaman ang mga bagay na hindi naman natin nararanasan. Dear Mama Mia, hindi na po maipagkakaila sa atin na marami ang judgmental sa paligid. Hindi na po maipagkakaila na lahat ng tao ay merong suggestion o merong opinion sa iyong buhay kahit na hindi naman nila alam ang totoong istorya. Mama Mia, itago niyo na lamang ako sa pangalang Judy. Isang babae na masasabi nating hindi pinagpala sa buhay. Isang babae na siguro kasali sa mga iilan-ilan na laging minamalas, lalo na pagdating sa kaligayahan sa buhay pag-ibig. Mama Mia, unang-una po sa lahat, nais kong magpasalamat kung sakali mang mapili itong aking sulat na maiere sa inyong programa. Hindi ko po ito sinulat para sa ibang tao. Sinulat ko po ito para sa sarili ko. Kahit kailan kasi, wala akong pinaglabasan ng sama ng loob. Wala akong pinaglabasan ng lahat ng hinanakit at hinanaing ko sa mundo. Kaya naman nung mapakinggan ko ang inyong programa last February nitong taon lang na ito, Mama Mia, naisip ko bakit hindi kaya ako sumulat. Actually, March pa lang nung simulan kong isulat itong kwento ko. Hindi ko alam kung kailan ko ito masisend. Pero Mama Mia, sa tuwing sinusubukan ko pong isulat, ay hindi ko talaga mapigilang pumatak ang mga luha sa aking mga mata. Hindi ko talaga mapigilan na hindi masaktan. Masakit na masakit kasi ang mga nangyari sa akin. Ang totoo niyan, maging ako ay ginusto nang tapusin ang lahat sa buhay ko. Kaso, may takot pa rin akong natitira sa Diyos. Ayokong magalit siya ng sobra-sobra sa akin. Alam kong galit na siya sa lahat ng mga pinaggagawa ko. At ayoko nang dagdagan pa yon ng mas karumal-dumal na gawain. Mama Mia, 15 years old po ako nung maghiwalay ang mga magulang ko. Nalaman kasi ng mama ko na ang papa ko pala ay isa pong bading. Matagal na kloset ang bading ang papa ko. Ang akala ni Mama ay chismis lamang ang kumakalat sa amin noon na binabae daw ang aking ama. Actually, lumaki po kami sa panunukso ng aming mga kapitbahay, pati na rin ng aming mga pinsan na ang papa raw namin ay may kabit. Pero ang worst, hindi daw babae ang kabit nito, kundi isang lalaki. Noong una ay binabaliwala lang namin yung pamilya.
Sino ba naman ang mag-aakalang bading ang aking ama nakalimang anak siya, hindi ba? Kaya naman ang mama ko noon ay tinatawanan na lang at laging sinasabi na ganun daw talaga ang papa ko. Mahinhin kung kumilos. Opposite naman silang dalawa ni mama kasi ang mama ko ay siyang parang lalaki. Siya po ang nagbubuhat ng mga mabibigat na gamit sa bahay. Siya po ang mas brusko kumpara sa papa ko. Well, ang sabi naman noon ni mama ay may mga tao talagang ganon. Siguro na nagkapalit sila ni papa ng mga abilidad. Pero nung 14 years old ako, Mama Mia, doon na po nag-umpisang mabago ang lahat sa aming pamilya. Lagi na lang pong nag-aaway at nagbabangayan ng mga magulang ko. Hanggang sa isang araw, matapos ang halos isang taon nilang laging pag-aaway at pagbabangayan, ay nalaman ko na lamang na iniwan na kami ng papa ko. Sumama na ito sa matagal na niyang karelasyon na siyang manager niya sa trabaho. Oo, Mama Mia. Isang lalaki po ang sinamahan ng aking ama. Kaya naman doon ay mas lalo kaming naging tampulan ng tukso. Mas lalo kaming inapi-api ng mga tao. Hanggang sa yung mama ko ay nagkaroon na rin ng kanyang sariling karelasyon. Bakit kaya ganon? Bakit napakadali para sa mga magulang na mag-move on sa kani-kanilang mga buhay? Samantalang kaming mga anak, kaming mga naiwan ay hindi maka-move on. Hindi matapos-tapos ang sakit na nararamdaman. Mama Mia, simula nga noon ay nagrebelde na ako sa aking ina. Hindi na ako masyadong focus noon sa aking pag-aaral. Wala na akong naging pakialam. Sa ngayon, naiisip ko mali pala yun kasi buhay ko lang ang aking sinisira. Kaya lang nung mga panahon na yun, Mama Mia, ang gusto ko lang naman talagang gawin ay saktan ng aking ina at ama sa pamamagitan ng pagbubulakbul ko at pagsira ko sa buhay ko. Akala ko kasi noon ay masasaktan sila. Akala ko kasi noon ay magsisisi sila at malalaman nilang mali ang kanilang ginawa na iniwan nila kaming magkakapatid sa ere. Pero hindi po yun ang nangyari. Bagkus ay nagkaroon pa ng anak ang mama ko sa bago niyang kinakasama. Samantalang ang papa ko naman, ang huling balita ko ay nag-abroad dito kasama yung lalaki niya. Nagpapadala pa rin naman ng pera si papa kaya nakakapag-aral kami. 16 years old ako nung ma-meet ko ang isang lalaking itago na lang natin sa pangalang Jonathan. Si Jonathan, Mama Mia, ay ahead po sa akin ng 2 taon. 18 na po siya noon. Nung una ay hindi niya ako pinapansin dahil masyado pa raw akong bata. Baka raw makulong siya kapag pinatulan niya ako. Pero sadyang gusto ko siya, Mama Mia. Crush na crush ko siya, kumbaga. Kaya naman, pinilit ko talaga ang isa kong kaibigan na ipakilala kami sa isa't isa. At nung nagkakilala na nga kami at naging magkaibigan na, doon ay ginawa ko ang lahat para ma-develop siya sa akin. Wala pang 1 taon ay niligawan na ako ni Jonathan. Ang sabi niya, iba raw ako sa mga babaeng nakilala niya. Ang sabi niya, ako daw ang babaeng gustong-gusto niyang makasama. One of the boys kung baga. Hindi ako yung tipo ng babae na nagagalit kapag nagmo-mobile games o online games ang isang lalaki. Bagkus ay inaaral ko pa ang mga larong yun para makipagsabayan sa kanya. Ayoko kasing matawag na boring na girlfriend, Mama Mia. Kaya naman ginagawa ko talaga ang lahat, mapatunayan ko lamang ang pagmamahal ko sa boyfriend ko. At yun ang isa sa mga nagustuhan sa akin ni Jonathan. Hindi na rin naman ako nagpaligoy-ligoy pa nung ligawan niya ako. Matagal ko na rin naman siyang gusto, kaya agad ko siyang sinagot, Mama Mia. Nung naging kami na ay mas lalo siyang sweet sa akin. Lagi kaming magkalaro sa mga mobile games. Pinagmamalaki niya ako sa mga kaibigan niya, kesyo iba raw ako sa mga girlfriends nila. Yung mga girlfriends kasi ng mga kaibigan niya, Mama Mia, ay laging nagagalit kapag ang kanilang atensyon ay nasa mobile games. Samantalang ako naman ay ako pa ang nag-aaya sa kanyang maglaro. Oh, babe, baka mawala na yung account mo 3 araw ka nang hindi naglalaro. Laruin mo naman, sabi ko. Kita mo to? Ganito ang babe ko, tol. Walang-wala to sa mga girlfriends nyo. Maganda na, mabait pa,
supportive ba? Yan ang lagi niyang pagmamalaki sa iba. Ako naman, Mama Mia, ay tumataba po ang puso ko sa tuwing naririnig ko yun. Siguro naman, hindi na maghahanap ng iba si Jonathan. Kasi binigay ko na sa kanya ang lahat eh. Naging supportive akong girlfriend, naging mabait din ako sa kanyang mga kaibigan at syempre, Mama Mia, hindi ko rin pinapabayaan ang sarili ko. Hanggang sa sumapit ang aming 6-month-sari. Dito na nagbago ang lahat, lalo na nung may nangyari na sa amin. Nangyayari yun isang gabi na may inuman sa bahay ng kabarkada niya kasi birthday nito. 18 years old na ako noon, Mama Mia. Samantalang si Jonathan naman ay 20 years old na. Nandun kami sa bahay ng kanyang kaibigan at may inuman at syempre may mobile games. Yung ibang mga girlfriends ay nauna nang umuwi dahil ayaw ng mga ito sa mobile games at sa inuman. Ako naman ay hindi naman talaga umiinom, pero sabi ko nga sa inyo, people pleaser po ako, lalong-lalo na sa boyfriend ko. Lahat ng ninanais niya, lahat ng gustuhin niya, gusto kong ibigay para hindi na siya maghanap pa ng iba. Kaya naman, Mama Mia, nung sinabi niyang uminom kami, ay uminom din ako. Maglaro kami, naglaro din ako. Hanggang sa nalasing na kaming pareho. Yung iba naming mga kasamahan ay tulog na. Ako naman ay inaya na niyang matulog. Akala ko ay doon ako matutulog katabi ng iba niyang mga kasamahan. Pero inaya niya ako sa isang kwarto. Mama Mia, nagdadalawang isip pa ako noon. Sabi ko sa sarili ko, bakit kami magsosolo? Pero mas mabuti nga naman yun kaysa sa doon ako sa maraming lalaki, hindi ba? Kaya naman pumayag na ako na pumasok kami sa loob ng isang kwarto. At nung nakapasok na nga kami doon, Mama Mia, ay humiga na ako para matulog. Hindi pa nga tuluyang nawawala ang diwa ko ay napansin ko na humahaplos na sa paa ko ang mga kamay ni Jonathan. Babe, ano ba? Matulog na tayo. Antok na ako eh. Sabi ko. Matulog ka lang dyan. Akong bahala sa'yo. Sabi naman niya. Babe, hindi ako makakatulog. Nakakakiliti eh. Sabi ko ulit. Huwag mo nang pansinin, matulog ka na lang. Ipikit mo ang mga mata mo. Kung hindi ka makatulog, damahin mo ang sarap ng ginagawa ko. Sabi niya. Mama Mia, kahit anong pagpipigil ko noon kay Jonathan ay hindi naman siya nagpapapigil. At hindi ko po ipagkakaila. Unti-unti po akong nakaramdam ng kakaiba sa sarili ko. Hindi naman ako bago sa bagay na yon kasi maraming beses na rin naman kaming nagmomomol o nagme-make out dalawa ni Jonathan. Kaya lang, yun ang unang beses, Mama Mia, na nasa loob kami ng isang pribadong kwarto. Madilim at pareho pa kaming dalawang nakainom. Pilit ko pong nilalabanan noon ang nararamdaman ng katawan ko. Pinilit ng isip kong magpakatino, pero sadyang natatalo ito ng aking katawan. Lalong-lalo na ng aking pagkababae. Kahit hindi ko po aminin, Mama Mia, siguro dahil mahal ko lang talaga si Jonathan kaya nadadala na rin ako sa mga haplos niya. Pinikit ko na lang ang mga mata ko gaya ng sabi niya. Matutulog na lamang ako. Pero paano ba naman ako makakatulog kung bigla naman niya akong hinalikan sa aking mga labi? Yung halik na nang aarok ng kaluluwa. Yung halik na pilit ipinapasok sa loob ng bibig ko ang buong bibig niya. Ganun talaga katindi, Mama Mia. Hindi ko na rin naman napigilan ng sarili kong tugunin ang mga halik na yon. Kung mapusok ang mga halik na ibinibigay niya sa akin, mapusok rin ang mga halik na iginaganti ko sa kanya. Hanggang sa tuluyan na nga siyang nakakuha ng idea na okay lang talaga sa akin ang mga nangyayari. Hindi ko na namalayan kung paano niyang ginawa, Mama Mia. Pero nung pumatong siya sa akin ay naramdaman ko na lang na pareho na kaming dalawang walang suot ni anumang saplot. Hindi ko talaga matandaan kung kailan niya hinubad ang mga suot ko at ang mga suot niya. Basta yun na lang talaga ang nararamdaman ko. Siguro dahil nakapikit lang ako all the way. Nakapikit at pilit na pinipigil ang mga halinghing at ungol na lumalabas sa aking bibig. Mama Mia, tuluyan na nga akong nadarang sa apoy ng panunukso sa akin ni Jonathan.
tuluyan na akong nadarang sa kaniyang mga haplos at mga halik. Hanggang sa nung angkininan niya ako, ay wala na lang akong nagawa kundi ang umaray at pahiran ang luhang tumulo sa mga mata ko dulot sa labis na sakit na aking naramdaman. Oo, Mama Mia. Unang karanasan ko po sa kama si Jonathan. Siya po ang unang boyfriend ko. Kaya lahat ng una, siya po ang nagparamdam sa akin. Kaya naman, Mama Mia, nasaktan talaga ako nung unang beses na may nangyari sa amin. Nagulat din siya, Mama Mia, at ang sabi niya para raw may nabasag sa loob ko. Babe, virgin ka pa pala? Sabi niya. Tumango na lang ako dahil walang lumalabas na salita sa bibig ko sa sobrang hapdi na aking nararamdaman. Huwag kang mag-alala, babe. Dadahan-dahanin ko lang. Kala ko pa naman may karanasan ka na eh. Sabi niya. Mama Mia, tumango na lang din ako ulit. At true to his words, dinahandahan naman niya ako. Hanggang sa ang sakit at ang hapdi ay unti-unting napalitan ng kilig at iba yung sarap. At nung matapos na nga kami, Mama Mia, ay umiyak ako ng umiyak. Oo, sabi ko sa sarili ko magpapakarebelde ako. Pero hindi naman kasali dun sa plano ko na isuko ang sarili ko sa isang lalaki. Pero wala na akong magagawa pa. Nangyari na ang nangyari. Ang sabi naman ni Jonathan ay hindi niya ako pababayaan. Pananagutan niya ang nangyari sa amin. Mama Mia, nakampante na lang ako. Nagbihis na kami at natulog. Kinabukasan nung magising kami ay kakaiba ang tingin sa amin ng aming mga kasamahan. Oy, mukhang gumawa kayo ng milagro kagabi sa kwarto ko ah. Sabi ng barkada niya na siyang may-ari ng bahay na yon. Ako naman, kahit hindi ko nakikita ang sarili ko, ramdam ko, Mama Mia, na namula ako sa sobrang hiya dahil uminit po ang magkabilang pisngi ko. Yumuko na lang ako para wag nilang mapansin. Tumawa na lang si Jonathan, Mama Mia, at nakipag-appear pa sa kaniyang mga barkada. Hindi niya dinenay na may nangyari sa amin. Well, sino naman ang hindi makakaalam ang tagal naming lumabas sa kwarto. Gising na ang lahat bago kami lumabas. Pagkatapos naming kumain ng almusal ay inihatid na ako ni Jonathan sa bahay namin. Pagdating ko doon ay nakita ko ng mama ko na kakarating ko pa lang. Yan yung suot mo kahapon ah. Hindi ka pa nakauwi? Galit niyang tanong sa akin. Si Jonathan naman, Mama Mia, ay umalis na nang hindi man lang nagpapaalam. Nagkasiyahan kasi kami sa party ng kaklase ko, sabi ko. At kailan ka pa natutong pumarty? Ha? Kailan pa, Judy? Tanong naman ni Mama. Pwede ba, Ma? Huwag ka ngang umasta na para bang may pakialam ka sa akin. Sagot ko naman. Nasampal ako ng mama ko ng di oras. Pero binigyan ko lang siya ng matalim na tingin at nung nakita ko na parang nagulat siya sa pagkakatingin ko, ay kinuha ko yun ng oportunidad, Mama Mia, para umalis sa harapan niya. Pumasok ako nun agad sa kwarto ko para wag na niya akong istorbohin pa. Ilang sandali pa ay naramdaman ko na umalis si Mama. Ako na lang mag-isa sa bahay. Kaya ang ginawa ko ay naligo, pagkatapos ay nahiga para matulog. Pero ewan ko ba, Mama Mia, kulang naman talaga ako sa tulog pero hindi ako makatulog nung panahon na yon. Bumabalik sa isipan ko ang mga nangyari sa amin ni Jonathan. Bumabalik din sa isipan ko kung paano niya agad ako iniwan nung nagalit na ang mama ko. Yun ba ang sabi niyang paninindigan niya ako? Ha, siguro. Siguro inaantok pa rin siya, kaya umuwi na siya. Kahit na nakakita na ako noon ng red flag, Mama Mia, ay hindi ko pa rin pinansin. Bagkos ay pinangatwirinan ko pa ang kanyang pag-alis ng bahay nang hindi man lang nagpapaalam. Ang sarili ko po at ang puso ko ang nangangatwiran para kay Jonathan. Sinabi ko sa sarili ko na matatapos din naman ang lahat ng to kapag nakapagtapos na ako ng pag-aaral at makaalis na sa bahay ni Mama. Pero Mama Mia, matapos na may mangyari sa amin ni Jonathan ay nagbago na ang lahat sa amin. Kung dati ay sweet pa siya sa akin, ngayon ay parang tinatawag na lang niya ako kapag tumatawag din ng katawan niya. In short, Mama Mia, sa tuwing nagkikita kami ay lagi na lang may nangyayari sa amin.
Hindi katulad dati na nagkikita kami para mag-mobile games, nagkikita kami para mag-date sa park, nagkikita kami para mag-usap. Ngayon, Mama Mia, ay hindi na niya ako tinatawagan o tinitext kapag hindi nagiinit ang kaniyang katawan. Ewan ko ba kung ako lang, pero yun talagang pakiramdam ko. Pakiramdam ko, Mama Mia, ay nawawalan na ng amor sa akin si Jonathan bukod na lang sa aking katawan. Pero, again, Mama Mia, ako na naman ang nagbigay ng rason para sa kanya. Siguro busy lang kasi gagraduate na at magtatrabaho na. Siguro busy lang kasi nga meron ng kakaibang buhay. Kaya ikaw, graduate ka ng mabilis. Yan ang lagi kong sinasabi sa sarili ko. Umabot ng halos 7 buwan na gano'n ang relasyon namin. Mama Mia, lagi siyang wala sa mood kapag nakikipagkita ako at sinabi ko na wala mo nang mangyayari sa amin kasi nga may monthly period ako. Kahit kailan ay hindi siya nakipagkita sa akin na may monthly period ako, Mama Mia. Kahit kailan kapag sinabi kong manonood lang kami ng sine o kakain sa labas ay hindi na siya nakikipagkita sa akin. Kung mangyari man yun, kapag lang may okasyon sa barkada niya. At ang ending talaga noon, Mama Mia, ay pumasok kami sa lugar ng biglang liko at dun kami matutulog at magpapalipas ng gabi. At alam niyo na kung anong nangyayari sa loob. Bakbakan. Kahit na ang totoo, Mama Mia, ay nasasarapan pa rin naman ako sa ginagawa namin ni Jonathan. Pero hindi talaga maialis sa isip at puso ko ang kakulangan. Na para bang hindi na namin yun ginagawa dahil sa pagmamahal. Ewan ko kung ako lang, Mama Mia, o kung lahat ng babae ganito. Na kapag ginagalaw tayo ng mga asawa, partner o boyfriend natin, mas gusto nating nararamdaman yung kanilang pagmamahal. Ayaw natin yung masyadong marahas na para bang wala nang nararamdamang pag-iingat at pagmamahal sa atin. Ako, Mama Mia, mas ginaganahan ako kapag maingat sa akin ng lalaki. Pero hindi na yun nangyari pa kay Jonathan. Hanggang sa nalaman ko ang totoong rason kung bakit. Mama Mia, meron kasing isang kabarkada sina Jonathan na kakahiwalay pa lang sa boyfriend. At ang barkada na yun ay isa sa mga pinaka-close ni Jonathan. Hindi ko naman alam, Mama Mia, na mula pa pala high school ay gusto na ito ni Jonathan. Nalaman ko na lamang nung mahuli ko silang dalawa. Nahuli ko silang magka-holding hands palabas ng isang mall. Mama Mia, kahit na muntik na akong masagasaan noon ay pinilit ko pa rin makatawid para mahabol ko sila. At nung nahabol ko na nga sila ay gulat na gulat silang dalawa at sabay na naghiwalay ang kanilang mga kamay. Ano to, Jonathan? Ano to? Tanong ko sa kanilang dalawa. Jonathan, mauna na ako ha, sabi naman nung babae. Hindi, wag kang umalis, dito ka lang. Kayong dalawa ang tinatanong ko kaya hindi ka pwedeng umalis. Wala naman akong alam sa relasyon yung dalawa, Jody. Wala naman akong kinalaman sa relasyon nyo, sabi niya sa akin. Kaya nga, wala kang kinalaman sa relasyon namin, pero bakit ka nangingialam? Bakit ka pumapasok sa mga relasyon ng may relasyon? Alam mo namang girlfriend niya ako, di ba? Bakit sinabi ba sa'yo ni Jonathan na hiwalay na kami? Kaya ganito ka kung umusta? Jonathan, hahayaan mo ba na ganyan nga ako pagsalitaan? Sabi nung babae. Tumigil ka na nga, Jody. Huwag kang magdrama dyan. Oh, nakita mo na ang mga nakita mo. So, kung ano ngayon? Wala na rin naman silbi to. Kasi alam mo na ang totoo. Buti nga na nalaman mo na eh. Kasi alam mo, Jody, ang tagal-tagal ko nang gustong sabihin sa'yo. Kaya lang hindi ko alam kung paano. Si Cora ang mahal ko at hindi ikaw. Siya ang pipiliin ko. Mama Mia, pagkasabi niya noon ay agad niyang hinila ang kamay ni Cora at umalis sila. Pero hindi po ako nagpatalo. Dahil mahaba po ang buhok nung Cora ay agad ko itong hinila. Napakalandi mo, sabi ko habang sinasabunutan siya. Pilit naman kaming pinaghihiwalay dalawa ni Jonathan. Pero ako, Mama Mia, hindi talaga nagpapigil. Kaya siguro nawalan na rin ng pagtitimpi sa akin si Jonathan at bigla niya akong hinablot at saka itinulak. Dahilan para masubsob ako sa semento. Nagkagasgas pa talaga ang dalawa kong paa noon. Tigilan mo na kami, Jody. Mag-move on ka na nga, sabi niya.
Sabay alis nilang dalawa. Sumisigaw pa rin ako noon, Mama Mia, pero hindi nila ako pinapansin. Pinagtitinginan na ako ng mga tao. Umiyak ako ng umiyak. Hanggang sa napagtanto kong wala na silang dalawa kaya kailangan ko ng tumayo. Tumayo ako doon, sumakay ako ng jeep at tinawagan ko ang kabarkada nila. Tinanong ko kung matagal na nilang alam ang tungkol kay Cora at kay Jonathan. Mama Mia, inamin naman ng isa niyang kabarkada sa akin na matagal nang gusto ni Jonathan si Cora. Kaya lang itong si Cora ay hindi naman nababakante at laging may jowa. So kaya niya ako niligawan? Dahil ang akala niya ay wala siyang pag-asa kay Cora? At ngayong wala ng boyfriend si Cora at may pag-asa na siya, iiwanan na lang niya ako na parang basahan sa tabi-tabi lang? I'm sorry, Jody. Matagal na namin gustong sabihin sa iyo eh. Pero ayaw kasi naming mangialam sa inyo. Ang sabihin niyo, mga konsentidor kayong kaibigan. Pwede nyo namang pinigilan silang dalawa. Pwede nyo naman silang kinausap. Sa tingin mo makikinig sa amin si Jonathan? Sa tingin mo makikinig sila sa amin? Nanong nila sa akin. Noon, Mama Mia, ay wala na akong nagawa kundi ang umalis. Umuwi ako ng bahay, nagkulong sa kwarto at umiyak ng umiyak. 3 araw akong halos hindi lumalabas ng kwarto. Lumalabas lang ako kapag wala ng tao sa bahay para kumain at maligo. Pagkatapos ay balik na naman ako sa kwarto ko. Nagkukulong ako doon, Mama Mia. Bumibili pa talaga ako ng mga inumin pang palasing. Alak, in short, para maglasing ng mag-isa. Masakit at mahapdi ang ginawa sa akin ni Jonathan. Buti na lang talaga, Mama Mia, at hindi ako nabuntis ni Jonathan kahit na ilang beses na paulit-ulit na may nangyayari sa amin noon. Umabot po ng 3 buwan ang pag-move on ko kay Jonathan. Hanggang sa may makilala na naman ako. Mama Mia, itago natin siya sa pangalang Ramil. Si Ramil ay isang lalaking sa una ay mabait, sa una ay magalang. Ang totoo niyan ay bumilib pa ako sa kanya nung una dahil niligawan niya ako sa bahay namin. Kapitbahay kasi namin si Ramil, Mama Mia, dahil bago silang lipad sa aming lugar. Gulat na lang ako isang gabi nung tinawag ako ng mama ko dahil may aakyat daw ng ligaw. Alam mo, napakabait mong bata. Ngayon lang ako nakakita ng isang lalaking aakyat ng ligaw ng formal. Mama Mia, napabilib niya ang mama ko. Ako din naman ay napabilib niya pero iniiwasan ko si Ramil. Dahil ayoko po na ma-impress ang mama ko sa akin. Ang gusto ko nga ay bigyan siya ng sakit sa ulo. Maulit-ulit na pumupunta si Ramil sa amin, pero paulit-ulit ko rin siyang nire-reject. Kaya lang, hindi talaga siya tumigil, Mama Mia. Lagi niya akong tinatawagan sa messenger at tinatawagan niya rin ako sa aking cellphone number. Di ko alam kung paano niya nakuha. Siguro kay Mama. Hindi talaga siya nagpapigil, Mama Mia, hanggat sa hindi ko siya sagutin. Nakita ko rin naman ang mga efforts ni Ramil. Actually, sinagot ko siya nung isang beses na nakita ko ulit si Cora at si Jonathan. Nung makita ko sila, Mama Mia, ay tinignan lang nila ako ng blanko sa kanilang mga mata. Pero ewan ko kung imagination ko lamang. Nakita ko na parang ngumisi si Cora nung patalikod na ako. Kaya naman, na-challenge ako nun, Mama Mia. Ano bang akala nila? Hindi ako ligawin? Ano bang akala ni Jonathan? Wala nang magkakagusto sa akin pagkatapos niya akong iniwanan at itinapon sa gilid? Dahil gwapo naman si Ramil, sa katunayan ay mas gwapo pa siya kay Jonathan, ay sinagot ko siya kahit na hindi ko siya gusto nung una. Mama Mia, nung sinagot ko na nga siya, ay halos magtatatalon siya sa tuwa. Kahit na hindi ko siya masyadong gusto noon, ay naisip kong masarap pala sa pakiramdam na may isang taong masayang-masaya dahil sinagot mo at pinapasok mo sa buhay mo. Ganun pala ang pakiramdam, Mama Mia, kapag may isang taong tuwang-tuwa sa presensya mo. Kaya naman, hindi napigilan ng puso ko ang mahulog kay Ramil. Masyado kasi siyang sweet, thoughtful at mabait. Tuwing monthsary namin ay lagi akong may pa-flowers sa kanya. Hindi man yun isang buong bouquet, Mama Mia, pero ma-effort siya.
Mahilig din siyang magsulat ng mga tula at kanta para sa akin. Nare-regalo niya tuwing monthsary namin o birthday ko o anniversary naming dalawa. Oo, Mama Mia, umabot ng 2 taon ang relasyon namin ni Ramil. Oo din, binibigay ko sa kanyang pagkababae ko. Sinusuklian ko lahat ng pagmamahal niya sa akin. Hanggang sa tuluyan na nga akong magmahal sa kanya ng totoo. Lalong-lalo na nung nag-propose na siya sa akin ng kasal. 23 pa lamang ako noon, Mama Mia. Kakapasok ko pa lang sa trabaho nung bigla siyang mag-propose sa akin. Hindi naman ako tumanggi dahil lang totoo ay gustong-gusto kong magpakasal kay Ramil. Kung nung una ay sinagot ko lamang siya para may maipakitang boyfriend kay Jonathan at sa walang hiyang Cora na yun, Mama Mia, habang tumatagal ay wala na akong naging pakialam sa kanila. Minahal ko na si Ramil ng totoo, nang higit pa sa pagmamahal ko noon kay Jonathan. Mahal na mahal ko na si Ramil. Mama Mia, hanggang sa niyaya na niya akong magsama na kami sa iisang bubong. Magpapakasal na rin naman tayo soon, kaya magsama na rin tayo, sabi niya. Oo, Mama Mia, nagsama kami sa iisang bubong ni Ramil. Nakalimutan ko nga palang banggitin sa inyo na 7 taon po ang pagitan ng edad naming dalawa ni Ramil. Kaya rin ako pumayag sa kanya na magpakasal dahil alam kong maaalagaan niya ako. Maganda na ang kanyang trabaho. Mama Mia, maganda din ang pasahod niya. Kaya naman nasabi ko noon sa sarili ko na ito na siguro ang lalaking kapalit ni Jonathan sa buhay ko. Hindi naman tumutol ang mama ko nung sinabi ko na magsasama na kaming dalawa ni Ramil sa iisang bubong. Mama Mia, nung nagsama na kami ni Ramil, ay parang mas lalo akong napamahal sa kanya. Mabait siya maging sa mga gawaing bahay. Isa lang talaga ang reklamo ko sa kanya. Mahilig po siya masyado sa sex. Kapag po walang pasok, kapag po day off naming dalawa, ay halos 3 beses o 4 na beses sa isang araw kung magniig kami. Hindi rin kami gumagamit ng proteksyon dahil ang sabi ni Ramil ay wala naman daw kaso kung mabuntis niya ako. Ang totoo niyan, Mama Mia, ay gustong-gusto na raw niyang magkaroon ng anak. Kaya naman ako ay hinayaan ko na lang. Sigurado na rin naman ako sa sarili ko noon na si Ramil ang gusto ko. Na si Ramil ang makakasama ko sa habang buhay. Kaya naman nung naging kami na at nagsama na kami sa iisang bubong ay walang pakundangan ng pagtatalik namin dahil nga sa kagustuhan niya na magkaanak na kami. Wala pang 2 buwan ay nabuntis na niya ako. Mama Mia, akala ko noon ay bibilisan na namin ang proseso ng aming kasal dahil buntis na ako. Pero ang sabi ni Ramil ay magpapakasal na lang kami kapag nanganak na ako, Mama Mia. Gusto mo ba malaki ang tiyan mo sa trahe de boda mo? Biro pa niya sa akin. Hindi pa naman masyadong malaki ang tiyan ko sabi ko. Pero mahal, kailangan pa ng ilang buwan na paghahanda natin para sa ating kasal, hindi ba? Paano na lang kung umabot ng ilang buwan tapos lumobo na yung tiyan mo? Pagkatapos mo na lang manganak para sexy ka na ulit. Isa pa, kailangan din nating mag-ipon. Paano kung cesarean ka? Paano kung magkaroon ng komplikasyon ang pagbubuntis mo? Sa ngayon, unahin muna natin si baby. Kapag nasigurado na nating maayos siya, na ipanganak mo na siya at sumexy ka na ulit, pwede na tayong magpakasal kahit sa anumang simbahan. Sabi niya. Kahit na medyo nagtatampo ako noon, ay inintindi ko na lang si Ramil. Mama Mia, mula nga nang mabuntis ako ay halos hindi na niya ako pagalawin pa sa bahay. 7 buwan pa lang ang tiyan ko noon nung pinag-leave na niya ako sa trabaho. Pero mahal, di ba sabi mo kailangan natin ng pera? Mano ako magkakaroon ng pera niyan? Pinag-leave mo na ako kaagad kahit hindi ko pa kabuwanan. May 2 buwan ako na walang sweldo niyan, sabi ko. Ayos lang yan, mahal. Akong bahala sa inyong dalawa ni baby, wag kang mag-alala. Mama Mia, napakabait ni Ramil. Ginawa niya ang lahat para sa akin at sa anak namin. Wala akong halos gawin sa bahay kundi ang kumain, matulog, magpahinga. Pagkatapos, tuwing umaga ay sinasamahan niya rin akong maglalakad-lakad sa labas dahil yun ang maganda para sa baby, sabi ng doktor ko. Napakabait niya. Halatang handang-handa na siyang maging isang ama. Handang-handa na siyang bumuo ng pamilya.
Mama Mia, hanggang sa mga anak na ako ay si Ramil pa rin ang nag-asikaso sa akin. 6 na buwan. 6 na buwan matapos akong manganak. Doon na nagsimulang gumuho ang mundo ko. Hindi ko alam, Mama Mia, pero umuwi na lang ako ng bahay galing sa mga magulang ko nang wala na akong naabutan sa bahay namin. Akala ko ay lumabas lang si Ramil at ang baby namin. Kaya nag-shower muna ako at pumasok na ng kwarto para matulog at magpahinga. Papahiga na ako nung mapansin ko ang isang sulat na nasa bedside table ko. Ano kaya to? Akala ko noon ay bill ng kung ano-ano naming bayarin. Pero nang buksan ko yun, Mama Mia, ay sulat kamay ni Ramil. At may nakalagay pa talaga na pangalan ko sa ibabaw. Judy. Judy, pasensya ka na. Pero kailangan ko nang umalis. Kailangan na naming umalis ni baby. Huwag kang mag-alala, akong bahala sa anak natin. Jody, patawarin mo ko. Pero may asawa na ako. Tanggap niya ako. Tinanggap niya ulit ako, pati ang anak ko. Hindi kasi magkakaroon ng anak dahil baog ang asawa ko. Kaya binigyan niya ako ng laya noon na umalis sa aming pagsasama. Kaya nakilala kita. Minahal naman talaga kita, Jody. Ginusto ko naman talagang pakasalan ka kapag napaanal ko na ang kasal namin ng asawa ko. Kaya lang nung magkita kami nung nakaraang 2 buwan, ay napagtanto namin na mahal pa rin namin ang isa't isa at nahanda kaming gumawa ng pamilya at handa kaming kalimutan ang lahat ng mga nangyari alang-alang sa aming pagsasama. Pasensya ka na kung hindi ko nasabi sa iyo ang totoo. May pagkakataon ka na, Jody. May pagkakataon ka na baguhin ang takbo ng buhay mo. May pagkakataon ka nang maging maligaya ulit at maging malaya ulit. Magmahal ka ulit. Ako nang bahala sa anak natin. Ramil. Mama Mia, sobra ang sakit na naramdaman ko nun. Ilang beses kong sinampal-sampal ang sarili ko para gisingin ako kung sakali mang nananaginip ako. Pero hindi pa naginip ang lahat. Totoo, Mama Mia. Iniwanan ako ni Ramil at bitbit pa niya talaga ang anak namin na magiging anak na nilang dalawa ng asawa niya. Pinuntahan ko siya sa kumpanyang pinagtatrabahuan niya. Pero doon ako mas nagulat. Hindi pala siya doon nagtatrabaho, Mama Mia. Yun kasi ang sinabi niya sa akin na pinagtatrabahuan niya. Ako din naman itong si Gaga at si Tanga masyadong nagtiwala. Ni minsan nga pala hindi niya ako pinakilala sa mga katrabaho niya. Ni minsan nga pala hindi ako nakasama sa mga family outing ng kanyang trabaho. Kasi nga kapag may team building at sinasuggest ko noon na sumama ako, ay lagi niyang sinasabi, Mama Mia, na bawal daw. Kasi masyado raw silang marami at hindi daw kayang gastusan ng kumpanya lahat. Kahit na Christmas party nila noon, Mama Mia, ay hindi niya ako sinasama kasi exclusive lang daw talaga yun para sa mga empleyado. Yun pala, ay hindi siya doon nagtatrabaho. Napahiya pa ako, Mama Mia, dahil medyo gumawa pa ako ng konting eksena doon. Sinabi ko pa doon sa guard na kung hindi niya palalabasin si Ramil, ay manggugulo at mang-e-eskandalo ako. Pero ma'am, wala talagang Ramil dito. Yang pangalan at apelyido na sinabi mo, wala dito nagtatrabaho. Hanggang sa lumabas ang kanilang boss doon dahil nagkakagulo na nga kami sa labas. Pinakita niya sa akin ang mga pangalan ng kanyang empleyado at wala nga doon si Ramil. Mama Mia, doon ko naisip. Totoo nga bang yun ang pangalan niya? Totoo nga bang yun ang apelyido niya? May Facebook account naman siya. May ID naman. Pero naisip ko, pwede nga palang pekein yung ID. Pwede nga palang gumawa ng peking Facebook account. At nung bumalik ako sa bahay at agad kong sinearch ang Facebook account niya, Mama Mia, ay wala na akong nakita. Mukhang deactivated na at deleted na. Umuwi ako sa bahay namin at sinabi ko sa mama ko ang nangyari. Galit na galit ang mama ko, hindi lang sa akin, hindi lang kay Ramil, kundi maging sa sarili niya. Maging siya raw, Mama Mia, ay dakilang tanga daw. Niloko siya noon ng papa ko at hindi man lang niya napansin
na nanlalalaki pala ang papa ko. Ganun din pala siya ngayon. Madali pa rin daw siyang lokohin. Mama Mia, mula nga rin noon ay pinagdududahan na rin niya ang kanyang kinakasama na siyang stepfather ko. Baka raw may iba na rin ito at hindi lang niya masyadong napapansin dahil sa kanyang pagiging tanga. Pasensya ka na. Pasensya ka na, Judy. May minana ka nga sa akin yung pagiging tanga ko naman, sabi niya. Nagyakan kaming dalawa. At mula nga sa araw na yun ay tuluyan nang nagbago ang buhay ko, Mama Mia. Hindi na ako nakikipagrelasyon ng seryoso. Lagi na lang akong nakikipagrelasyon para maglaro ng apoy. Para lang masatisfy ang katawan ko. Para lang maibigay ko sa katawan ko ang aking pangangailangan. Kung sino-sino, Mama Mia. Kung sino-sino ang umaangkin ng katawan ko. May iba, nagiging boyfriend ko ng 1 o 2 buwan. Pero wala nang umaabot ng 1 taon. Hindi na rin ako masyadong nag-a-attach sa sarili ko emotionally sa ibang tao. Dahil sabi ko noon, Mama Mia, emotional attachment ang makakasira sa'yo. Don't get me wrong, hinanap ko po talaga si Ramil. Ang totoo niyan ay pinahanap ko pa siya sa isang kaibigan ko na nagtatrabaho sa PSA. Pero wala siyang record doon. Kaya nasisigurado ko na noon, Mama Mia, na hindi totoo ang nilagay niya sa sulat. Hindi totoong hindi niya ako sinadyang lokohin. Hindi totoong mahal niya ako at minahal niya ako. Dahil lahat ng pinakita at lahat ng sinabi niya sa akin, lahat ng yon ay pawang kasinungalingan. Siguro nga planado niya ang lahat. Planado niya na mabuntis ako at iwanan ako at kunin ng anak ko. Yun lang siguro talaga ang silbi ko sa buhay niya. 2 taon din akong nagluluksa na nawala sa akin ng anak ko at si Ramil. Hanggang sa inisip ko, Mama Mia, na bakit ako magpapakalugmok. Paligayahin ko na lang ang sarili ko. At yun nga ang ginawa ko, Mama Mia. Pinaligaya ko ang sarili ko. Sa 1 taon halos nakaka-4 akong relasyon o 5. Depende na lang sa tagal. Pero hindi talaga ako masyadong nababakante. Kung nababakante man ako sa relasyon, Mama Mia, ay meron po ako mga ka-hook up noon o mga ka-one night stand. Hanggang sa kumalat na nga ang chismis sa aking pinagtatrabahuan, pati na rin sa mga kapitbahay ko, na isa akong pariwarang babae. Isa akong babaeng kaladkarin, pumapatol kahit kani-kanino. Minsan nga, Mama Mia, hindi ko na naiisip na pwedeng may girlfriend pala ang mga pinatulan ko. Ang totoo niyan, Mama Mia. Call me dirty. Call me evil. Pero may konting satisfaction akong nararamdaman kapag may mga relasyon akong nasisira. Kapag meron akong nasasaktan at nasasagasa ang ibang babae. Pakiramdam ko ay nakaganti ako dun sa original wife ni Ramil. Pakiramdam ko ay nakasakit ako ng original. Yun naman talaga ang nararapat sa kanila. Lalo na sa asawa ni Ramil at sa mga katulad niya na kahit alam na nila na may ginagamit at sinasaktang ibang babae ang kanilang karelasyon ay hinahayaan nila. Hanggang sa ang reputasyon ko na yun ay pinanindigan ko. Pinanindigan kong kaladkarin, malandi, makati akong babae. Wala na akong naging pakialam nun. Ang akala ko, Mama Mia, ay tuluyan ng magiging ganun lang ang buhay ko. Hanggang sa dumating si Lance. Si Lance ay isang lalaking 3 taon ang agwat ng edad namin. Mas bata siya sa akin. Bago siya noon sa opisina, Mama Mia. Nung una niyang dating ay late akong pumasok sa trabaho. Kasi nga pumarty pa ako nung nakaraang gabi at nakipag one night stand pa ako. Pagdating ko sa trabaho ay nandun na siya at ino-orient na ng isang kasamahan ko. O Jody, ito nga pala si Lance. Siya ang magiging bago mong trainee. Bakit ako naman ang magdi-train? Kayo na nga. Judy hindi mo na nga nami-meet yung mga deadlines mo. Buti na lang talaga at mabait si boss. Buti na lang talaga at tinutulungan ka rin namin. Kaya ito na lang ang trabahuin mo. I-train mo si Lance under your wings.
Sabi ng kaibigan at katrabaho ko bago ito umalis. Hi, I'm Lance. Sabi niya na ngiting-ngiti at inilahad pa sa akin ang kamay niya. Tinignan ko lang ang kamay niya pagkatapos ay nilagay ang bag ko sa desk. Okay, sige Lance, mag-umpisa na tayo. Ano bang alam mo sa pagiging isang sales marketing agent? Well, meron na akong experience, ma'am. Huwag mo nga akong ma'am. Hindi naman ako boss dito eh. Judy na lang. Hindi rin naman siguro malayo ang agwat ng edad natin, no? Ilang taon ka na ba? 27, ma'am. Okay, so 30 ako. Kaya okay na rin yon, sabi ko. Sinimulan ko siyang i-train, Mama Mia, pero ewan ko ba, parang may kakaiba kay Lance. Kasi sa tuwing tinitrain ko siya, ay ngiting-ngiti siyang nakatingin lagi sa akin. Ano ba, Lance? Nakikinig ka ba? Ina-absorb mo ba lahat ng tinuturo ko o ngiting-ngiti ka lang dyan? Parang may iba kang iniisip tungkol sa akin eh. Sabi ko na naiinis na. Pasensya na, Judy. Hindi ko kasi mapigilang tumingin sa'yo kasi ang ganda ng mga mata mo eh. Malungkot pero maganda. Nagalit ako sa sinabi niya, Mama Mia. Bakit ka ba nangingialam? At bakit mo nasabing malungkot ako? Hindi ako malungkot. Masaya ako kaya umalis ka nga dyan. Dun ka na, mag-break ka na, sabi ko. Pero mula sa araw na yun ay hindi ako tinigilan ni Lance. Lagi niya akong kinukulit, Mama Mia. Lagi niya akong sinasabihan na maganda ako. Lagi niyang tinatanong kung may boyfriend ako, kung may asawa ako. Bakit hindi mo itanong sa mga katrabaho natin? Mas may alam sila sa buhay ko eh. At saka pehado akong meron silang naikukwento na sayo. Mag-iisang linggo ka na dito, di ba? Kaya pehado akong may naririnig ka na mula sa kanila, sabi ko. Uy, wala naman. Huwag mo nga silang pagtakpan, Lance. Alam ko naman ang pinagsasasabi nila at iniisip nila sa akin. At oo, tama ang iniisip nila. Tama lahat ng chismis na naririnig mo. Kaya pwede ba tigilan mo na ako? Tigilan mo ng kasasabi na malungkot ako. Hindi ako malungkot. Masaya ako. Sabi ko at tinalikuran siya at pumunta na ako ng CR. Sa hindi ko malamang dahilan, Mama Mia, ay bigla na lang akong napaiyak doon. Hindi ko alam kung bakit. Inayos ko ang sarili ko bago ako lumabas. Nandun pa rin si Lance at tinitrain ko pa rin siya. Sabi ko sa sarili ko, titiisin ko na lang dahil ilang linggo rin naman ang magiging training niya under sa akin. Kahit na kulit siya sa akin ay hindi ko na lang siya masyadong pinapansin. Nagpo-focus na lang ako sa pagtitrain ko sa kanya hanggang sa matapos na nga ang training niya at na-deploy na siya sa ibang department. Akala ko, Mama Mia, ay matatapos na rin ang pangungulit niya sa akin dahil na-deploy na siya sa ibang departamento. Pero hindi. Dahil mas lalo lang siyang kumulit. Tuwing lunchtime ay dumadaan talaga siya sa cubicle ko at inaaya akong kumain. Lagi kong sinasabi sa kanya na hindi ako paralisado at kaya kong kumain mag-isa. Kumain siya mag-isa niya dahil hindi ko naman bitbit yung kaldero. Ngumingiti at tumatawa lang siya sa pagiging pilosopo ako daw. Mama Mia, kahit na anong pang-iinsulto ang gawin ko sa kanya ay hindi talaga siya natitinag. Hanggang sa isang araw ay nakita niya ako palabas ng mall at may kasama akong lalaki noon. Naglalandian kami nung lalaki. Nakita ko talaga na nakatingin sa amin si Lance. Hindi ko alam kung sakit ba o lungkot ba ang nakita ko sa mga mata niya nung magtagpo ang mga tingin namin. Agad ko namang binitawan ang pagtatagpo ng tingin namin at saka mas idinikit ko pa ang sarili ko dun sa kasama kong lalaki. Kahit ang totoo ay hindi ko naman yon masyadong kilala. Nireto lang yon ng kaibigan ko dahil gusto raw ng panandaliang kasiyahan kasi nga nagbakasyon raw ang girlfriend nito sa Bohol ng ilang buwan. Yun naman talaga ang gusto ko, yung panandaliang kaligayahan lang, yung walang commitment kaya pumayag ako. Pero ewan ko ba, Mama Mia, habang nasa loob kami ng motel nung lalaking yon at habang nakapatong siya sa akin at bumabayo sa akin, ay mukha ni Lance ang dumadalaw sa diwa at isipan ko. Pilit kong winawaglit yun, pilit kong inaalis yun sa isip at puso ko, pero ewan ko ba,
Lagi talagang dumadating at lagi talagang lumalapit sa akin ang mukha ni Lance. Hanggang sa natapos na nga ang ginawa namin. Pag-uwi ko ng bahay ay matutulog na sana ako nung biglang nag-notify ang cellphone ko. May nag-chat sa akin sa messenger. Nakita ko si Lance. Pangalan niya ang nag-appear, Mama Mia. Nung buksan ko ang mensahe ay nakita ko doon ang mga tanong niya. Bakit mo ba yan ginagawa sa sarili mo, Judy? Bakit mo ba pinaparusahan ang sarili mo? Bakit mo ba binababa ang sarili mo? Sunod-sunod niyang tanong. Sa galit ko, Mama Mia, ay blinak ko siya. Sino ba siya? Ano bang pakialam niya sa buhay ko? Wala siyang pake. Kaya blinak ko siya at sinabi ko sa sarili ko na simula sa Lunes ay hindi ko na siya papansinin. Pero hindi rin naman nangyari. Kinulit niya ako ng kinulit. Hanggang sa in-announce na niya sa buong opisina na nililigawan niya ako. Mama Mia, iba't iba ang naging reaksyon ng mga kaopisina namin. Yung mga naging kaibigan ko ay masaya at kinikilig. Yung iba naman ay nagbubulong-bulungan. Marami pa akong naririnig na meron pang ibang mas karapat-dapat kay Lance dun sa opisina kaysa sa akin na isang babaeng overuse na at kung kani-kaninong kama na nakikisiping at nakikitulog. Sa unang pagkakataon ay nasaktan ako. Sa unang pagkakataon, Mama Mia, ay nasaktan ang ego at ang puso ko sa mga sinasabi nila. Mama Mia, pilit ko pong dinededma si Lance. Pilit ko pong inaalis ang pansin niya sa akin. Pilit kong pinapakita sa kanya kung gaano ako kawalang kwentang babae, kung gaano ako kapariwara. Mama Mia, sinasadya ko pa talagang ma-wrong sense sa kanya at sinasadya ko pa talagang iwan ang mga pictures at kung ano-ano pang landian ko sa ibang lalaki sa aking cubicle o sa naka-on kong computer para lang ma-disappoint siya sa akin at ma-turn off. Pero hindi po nangyari yun. Lagi akong pinapansin ni Lance. Lagi niyang pinapakita sa akin at pinaparamdam sa akin na karapat-dapat akong mahalin. Hanggang sa isang araw ay pinagbigyan ko siya ng isang date. Sabi ko mag-date kaming dalawa. Tuwang-tuwa naman siya. Talaga? Sa wakas, pinagbigyan mo na ako. Ngayon lang to, Lance. Mag-date tayo at itanong mo lahat ng gusto mong itanong. Sasagutin ko. At kapag pagkatapos ng date na yon ay hindi mo pa rin ako makumbinsi na makipagrelasyon sa'yo, pwede bang tigilan mo na ako? Okay, sige, deal. Sabi niya. Mama Mia, pinili namin ang isang restaurant na malayo at hindi masyadong matao. Kahit na hindi masyadong masarap ang pagkain doon ay hindi naman yon ang pinunta namin doon. Ang gusto namin ay mag-usap na dalawa. Marami siyang itinanong sa akin. Mga tanong tungkol sa pamilya ko. Kung ilan kaming magkakapatid, kung nasaan ang mga magulang ko. Lahat ng yun ay sinagot ko ng totoo. Dahil sabi ko sa sarili ko bago ako makipagkita sa kanya ay magpapakatotoo ako nung araw na yon. At pagkatapos kapag hindi pa rin niya ako makumbinsi na makipagrelasyon sa kanya ay magiging malaya na ulit ako. Hanggang sa dumating sa punto na mga personal na bagay na tungkol sa akin ang kanyang tinanong. Bakit napakahilig mo sa mga ganitong relasyon? Yung mga panandalian, yung naggagamitan lamang. Alam mo, Lance, kung bakit? Kasi at least sa ganyang paraan, alam ko kung kailan magtatapos eh. At least sa ganyang paraan, alam ko kung anong habol lang sa akin ng lalaki. Sawang-sawa na kasi ako. Sawang-sawa na akong magmahal. Sawang-sawa na akong ibigay ang puso ko. At ang pag-iisip ko at ang buong pagkatao ko sa isang lalaki na akala ko magiging tunay sa akin pero sa huli ay iiwan lang ako at sasaktan. Sabi ko. Hanggang sa naikwento ko na sa kanya ang tungkol kay Jonathan at kay Ramil, Mama Mia. Hindi naman lahat ng lalaki katulad nila, Judy. Alam ko, pero paano ko nga ba mapapatunayan na ang kaharap kong lalaki ay hindi katulad ng mga ex ko? Hindi ko nakakayanin ulit, Lance, kung masaktan ulit ako. At least sa ganito kong lifestyle, sa ganito kong buhay, alam ko eh. Alam ko na hindi kami seryoso ng lalaki. Alam ko na naggagamitan lang kami. Alam kong nagpapakasarap lang kami sa kama ng isa't isa at hanggang dun lang ang mga bagay na yon.
Yun lang naman talaga ang mahalaga sa akin, Lance. At wala nang iba pa. Mama Mia, hanggang sa kung ano-ano nang napag-usapan namin. Hanggang sa mga patawanan ng jokes na hindi ko napigilan talagang tumawa. Nung patapos na ang 5 oras na binigay ko sa kanya ay magpapaalam na sana akong umuwi. Yahatid na kita, may dala naman akong motor. Nagdala talaga ako ng extra helmet para sa'yo. Sabi niya. Huwag kang mag-alala, Judy ha. Hindi naman kita sasaktan. Tunay at dalisay naman ang intensyon ko sa'yo. Huwag kang mag-alala. Araw-araw ko yang papatunayan sa'yo. Sabi niya. Mama Mia, ewan ko ba, pero nung gabing yon ay unti-unting bumukas ang puso ko para kay Lance. Hanggang sa maihatid na niya ako sa bahay. Hinaya ko pa siyang magkape sa loob pero ang sabi niya ay uuwi na raw siya para makapagpahinga na raw ako. Lagi mong tatandaan, Judy. Hindi lahat ng tao ay katulad ng mga taong nanakit sa'yo. Lagi mong buksan ang puso mo para sa iba. Malay mo, kapag ginawa mo yon, tuluyan ka nang magiging masaya at tuluyan ka nang makalaya sa pait na dulot ng mga taong nanakit sa buhay mo. Sabi niya. Ngumiti lang ako, Mama Mia, pagkatapos ay binigyan ko siya ng isang halik sa pisngi. Ngumiti naman siya at sinabi niyang mahal na mahal niya ako. Pagkatapos noon ay umalis na siya. Ako naman ay hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko noon. Masaya ako, parang nakahinga ang puso ko. Pero sinasaway na naman ang isipan ko ang puso ko. Andyan ka na naman, Judy, kikiligin ka na naman. Pagkatapos magtitiwala ka na naman, pagkatapos masasaktan ka na naman, pagkatapos ay susubukan mo na namang tapusin ang buhay mo. Sabi ng utak ko. Hindi ako tuluyang naging masaya nung gabing yon, Mama Mia, kasi nga laging nag-overthink ang isip ko. Kinabukasan, nagising ako na nagdesisyon na bibigyan ko ng chance sa si Lance. At least chance ang makapanligaw sa akin. Pero Mama Mia, pagdating ko sa opisina, ay gulat na gulat ako dahil parang namatayan ang mga tao doon. Malungkot sila. Nung tinanong ko kung bakit, ay isang masamang balita ang dumating sa akin. Si Lance, Mama Mia. Nung pauwi siya kagabi pagkatapos niya akong inihatid sa bahay, ay nadisgrasya pala ang motor niya. Buhay pa raw siya nung isinugod sa ospital pero 50-50 na. Pagkatapos ng 3 oras na operasyon dahil nadali raw ang kanyang ulo, Mama Mia, ay hindi rin natagalan ni Lance ang mga pangyayari at tuluyan ng sumuko ang kanyang buhay. Oo, Mama Mia, nawala si Lance agad-agad nung gabing yun. Hindi ko man lang nabalitaan dahil naka-off pala ang cellphone ko. Agad akong pumunta sa ospital. Halos maglupasay ako noon sa kakaiyak. Question ko ang Diyos, Mama Mia. Bakit ba ganyan siya? Lahat ng nagmamahal sa akin nawawala. Kung hindi naglolo ko, kung hindi ako sinasaktan, kinukuha naman niya. Kahit na wala kaming naging relasyon ni Lance, Mama Mia, ngayon magta-3 taon na pero nasasaktan pa rin ako. Nasasaktan pa rin ako sa mga nangyari. Masakit na masakit sa loob ko ang pagkawala ni Lance. Ang lalaking sa tingin ko ay siya lang tunay na nagmamahal sa akin. Lagi kong naaalala ang sinabi ni Lance, Mama Mia, na wag kong pigilan ang sarili ko na magmahal ulit. Nabuksan ko ang puso ko sa mga panibagong tao na gustong pumasok. Pero hindi ko na alam kung paano yun gagawin. Nagawa niya yun noon eh. Muntik na sana. Pero iniwan naman niya ako ng biglaan. Mama Mia, maraming salamat po sa pagbibigay mo ng panahon para mabasa itong kwento ko. Nawa po ay nagustuhan ng inyong mga tagapakinig na tulad kong suking-suki rin araw-araw sa iyong channel ang naging karanasan ko sa buhay. Ngayon, Mama Mia, ay pinipilit ko pong magpapakatino. 3 taon na po akong walang karelasyon, walang ka-one night stand. Dahil sa tuwing susubukan ko po, Mama Mia, ay laging bumabalik sa isipan ko ang mga alaala namin ni Lance. Kahit na ang mga alaala na yon ay payak, simple, at wala namang kabongga-bongga. Pero yon ang mga alaalang laging gumagabay sa akin para magpatuloy sa buhay. Ang totoo niyan, Mama Mia,
Wini-wish ko na rin po na sana dumating na rin ang oras ko. Sana kunin na rin ako ng Diyos para nang sa ganon ay magkikita na kaming muling dalawa ni Lance. Mama Mia, sinubukan ko rin namang tapusin ang buhay ko pero naisip ko, baka kapag ginawa ko yun ay hindi kami magkikita ni Lance. Baka sa kabilang dako ako mapunta at ayokong mangyari yon. Inaasam-asam ko pa ang araw na muli kong masilayan ang mukha ng lalaking minahal ako ng totoo kahit na wala akong pinakita sa kanyang maganda. Hanggang dito na lamang po, lubos na gumagalang, Judy. Napakalungkot naman ng naging kwento ng buhay mo, Judy. Kung kailan pa nagmahal ng totoo, kung kailan pa merong nagmahal ng totoo, ay nawala din naman sa'yo. Judy, alam kong hindi madali. Alam kong mahirap na mahirap ang mga pinagdaanan mo. Pero sana, lingunin mo kung saan ka nanggaling. Sana, tanungin mo sa sarili mo, ano bang mga natutunan mo? I'm sure, malalaman mo, Judy, na sa bawat pagsubok na pinagdaanan mo ay lalo kang tumatag, lalo kang naging malakas. Dinadalangin ko na sana dumating na ang araw na matagpuan mo na rin ang tunay mong kaligayahan. Mahalin mo ang sarili mo. Sana balang araw magkaroon ka rin ng panibagong purpose para mas magpatuloy pa sa buhay at mas mahalin pa ang buhay. Maraming salamat sa ginawa mong pag-share nitong kwento mo para mapakinggan ng iba nating mga listeners at viewers. At kung ikaw na nakikinig ngayon, kung gusto mo ang kwento ni Judy, please like and share this video. Huwag niyo pong i-download tapos i-post, please. Pinaghirapan po namin ang video na to at syempre, kwento din ito ni Jody na dito niya pinahintulutan na i-share sa atin. So, huwag niyo pong gawin yon. Kung ida-download niyo, pwede naman, pero huwag niyong i-share kasi may nakita ako sa TikTok sinishare yung video natin na walang pahintulot. So please po wag nating gawin at please i-report natin kapag may nakita tayong ganon. Please like and subscribe our channel. Click the notification bell para lagi po kayong updated sa tuwing may bagong video tayong i-upload. Meron nga po pala akong Facebook at TikTok account, Mama Mia Cagayan de Oro. Ako po ang nag-iisa ninyong tagapaghatid ng kwento. Maraming salamat sa inyong pagkikinig at magandang araw sa inyong lahat.